Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang China Airline na Unitop Airline na nakabase sa Wuhan Tanhe Airport ay may kabuang utang na umabot na sa $993 million. Bukod dito, ang utang naman ng airline na ito sa kanyang mga empleyado ay nasa $14 million na din. Dahil sa matinding pinagdadaanan ng airline na ito, dalawa sa kanilang mga Boeing 747 at isang Airbus A300 ang mas pinili na lamang nilang ipasok sa isang auction. Sa huli, ang airline na ito ang ikatlo na sa mga na-bankrupt na mga airline sa Wuhan. Maging ang lupa at real estate na pag-aari ng airline ay nauwi din sa auction sa kauna-unahang pagkakataon noong 13 ng Hunyo lamang. Subalit sa dinami-rami ng mga nakakakita sa mga ibinebenta ng airline ay wala kahit isa ang nagtangkang bumili ng kahit alin sa mga ito. Noong Marso pa lamang pala ng taong ito, korte na mismo sa Wuhan City ang nagdeklara ng bankruptcy sa Unitop Airline. Ito ang kauna-unahang airline na nagdeklara ng bankruptcy matapos ang COVID-19 pandemic. Hanggang noong 22 ng Hulyo, wala pa din kahit isa ang naibenta sa mga ari-arian nilang nasa auction. Ayon kasi sa ilang eksperto, ang mga aircraft umano na ibinebenta nila ay masyado ng luma at gagastos ng malaki ang sinumang makakabili sa mga aircraft na ito ng Unitop. Nasa 30 taon na umano ang tanda ng mga naturang aircraft at mas maigi na bumili ng bago kaysa kunin ng mga luma. Hanggang noong Abril ng nakarang taon, ang Unitop Airline ay nagmamay-ari ng mga nasa 13 large at medium-sized cargo aircraft. Ang parent company nito na Unitop Group ay may kumpletong industrial chain, kasama na dito ang cargo aircraft, courier companies at logistics park. Nagmamay-ari ito ng maraming mga kumpanya at kabilang na nga dito ang Unitop Airlines at ang Grand Star Cargo International Airlines. Subalit mula pa noong taong 2019, sunod-sunod ang naging dagok sa kumpanya na nagresulta ng mabilis nitong pagbagsak. Hindi na din nakakatanggap ng sweldo ang kanilang mga empleyado ng maraming buwan. Sinubukan nitong muling ibangon ng pamunuan ng kumpanya subalit hindi sila nagtagumpay. Noong taong 2019, maraming mga kumpanya sa bansang China ang nakaranas ng kahirapan dahil sa mga patakaran ng gobyerno, gaya na lamang ng credit financial policies bago pa man ang pandemic. Sa panahon naman ng pandemic, ang air cargo ay nag-boom dahil na din sa nauso noon ang paghahatid ng mga health supplies sa iba't ibang lugar gamit ang mga air cargo. Noong panahong iyon, ang Unitop ay inaasahang makakabawi muli dahil sila ang nangungunang mode of transportation pagdating sa paghahatid ng mga health supplies. Subalit mali ang hinala ng marami dahil pala sa magulong management noon sa mismong kumpanya, walang koordinasyon at komunikasyon, walang mga investors ang lumapit sa Unitop na labis na pinanghinayangan ng marami. Isa sa kanilang office building ang hindi na ipinatapos gawin at isang Boeing 747 ang kanilang inabandona at pinabayaan. Sinubukan ng Unitop Airline na makabawi subalit tila salungat sa kanila ang kapalaran. Walang nais na bumili sa kanilang Boeing 747 dahil sobrang luma na nito. Ang kanilang Boeing 747 cargo plane naman ay masyado manong malaki at hindi ito praktikal na bilhin ng ibang mga airlines. Bukod umano sa napakamahal na ito ay paganahin, hindi din gaanong magagamit ang loob nito dahil sa sobrang laki. Ito din ang naging dahilan noon ng ilan pang mga major airlines sa China na i-phase out ang mga ganitong klase ng eroplano. Bagay lamang umano ito sa mga airlines na naghahatid ng maraming mga karga, kagaya na lamang ng mga airlines sa bansang Estados Unidos. Naging dahilan ng pagbagsak ng Unitop Airline ay ang kakaunti lamang nitong magiging pasahero. Ayon sa naging survey, naging pangsyam lamang ito sa mga sinasakyang airlines sa buong China. Ayon mismo sa Civil Aviation Administration noong taong 2019 ng China,
Ang bansa ay may 10 airline operation cargo routes. 7 sa mga ito, kabilang ang Unitap Airlines, ay mga dedicated cargo airlines. Subalit 3.7% lamang ang nakukuhang karga ng Unitap Airlines. Nahihirapan din ang Unitap Airlines sa mga ruta nito na madalas ay sa labas ng bansa. Mainit ang kompetisyon at madalas ay talunan nito. Nag-ooperate ang Unitap sa 13 mga international routes na karamihan ay sa Asia lamang. Nagsumite noon ang Unitap Airline ng Wuhan to Chicago route, subalit hindi naman ito naaprubahan ng Estados Unidos. Wala silang stable na cargo sources at humaharap sa matinding kompetisyon mula sa ibang mga airlines. Isa din sa dahilan ng pagbagsak ng airline na ito ay dahil na din sa kompetisyon ng mga airlines sa China sa mga international routes. Kalaban ng Unitap ang mga major airlines sa China na hindi naman ito umuubra. Maraming pakulo ang ibang mga airlines at may sapat silang budget upang suportahan ito, gaya na lamang ng pagbabagsak presyo ng mga tiket at pamimigay ng iba't ibang incentive programs. Hindi kayang makipagsabayan dito ng Unitap Airline dahil bukod sa malalaking airline sa kanilang kalaban ay wala pa silang sapat na pera upang ponduhan ng mga ganitong programa. Kung noong kasing bago mag-pandemic, nagta-travel ang mga pasahero kahit na mahal ang mga plane tickets. Subalit ngayon, kung walang mga ticket na nakasale at mura ay mas pipiliin na lamang nilang huwag mag-travel. Hindi pa din umano bumabalik ang dating sigla ng mga airlines gaya noong bago ang pandemic. Ayon mismo sa Civil Aviation Administration ng China na wala umano sa mga airline ang halos 24.6 billion yuan noong 2021, habang ang mga airport company naman ay nawala ng nasa 24.6 billion yuan din. Sa ngayon ay matirang matibay sa mga airlines sa China. Ang mga airlines, airports at buong aviation industry ay mas lalo pang pinapadapa ng bumababang ekonomiya ng bansa. Dahil na din sa US-China trade wars, ang flight sa pagitan ng China at Estados Unidos ay nasa 20% pa lamang ang recovery rate mula nang pumasok ang taong 2024. 20% lamang din ang naging flight sa pagitan ng China at North America. Napakababa nito kumpara noong mga bagong magkaroon ng pandemic sa mundo. At mas pinalala pa ito ng hidwaan sa pagitan ng China at ng Estados Unidos. Ang demand ng travel sa pagitan ng China at US ay napakahalaga para sa ekonomiya ng China. Kumaunti na lamang din ang mga estudyanteng Amerikano na nag-aaral sa bansang China. Sa naging pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken sa China, sinabi niya na ang bilang ng mga Amerikanong estudyante na nag-aaral sa China ay labis na kumaunti. Kung noong mga nakaraang dekada ay umaabot sa 15,000 mga Amerikanong estudyante ang nag-aaral sa China, ngayon ay nasa 800 na lamang ang mga ito. Isa pa sa mga nagiging dahilan ng pagbagsak ng mga airlines sa China ay dahil sa ang mga ibang lahing pumapasok sa bansa ay nagkakaroon ng issue pagdating sa cultural differences at language barriers, kagaya na lamang ng mga online booking app at website na nagagamit lamang ng mga Chinese dahil mas alam nila itong gamitin, lalo na kung nasa kanilang lengguwahe. Subalit para sa mga ibang lahi, pahirapan para sa kanila na gumamit ng mga ito. Madalas din kasi sa bansang China, ang mga apps ay nasa wika lamang nila at nahihirapan ng mga banyaga na i-translate ang mga ito sa Ingles o sa kung ano pang mga lengguwahe. Ang mga technical barriers na kagaya nito ay malaki ang magiging epekto sa bilang ng mga turista sa bansang China. Kadalasan din sa mga signs sa mismong airport at mga subway sa China, nasa wika nila na hindi din maintindihan ng mga banyaga. Marami ang naniniwala na ang pagpapalit umanong ito sa mga signs mula Ingles patungo sa kanilang lengguwahe ay hindi na lamang maghahatid ng pagkalito sa mga banyaga, kundi isang malinaw na pahiwatig din umano sa China ng cultural isolation at extreme conservatism. Maging ang geopolitical changes sa China ay malaki ang epekto pagdating sa business at living environment ng bansa. Natatakot ang ibang mga investors at mga turista na pumunta ng China dahil sa iba't ibang mga negatibong balita tungkol sa bansang ito. Madalas din na binibigyang babala ng mga kanya-kanyang bansa ang kanilang mga mamamayan na magdalawang isip muna bago pumunta sa China dahil sa mga negatibong balita tungkol sa bansa. Noong taong 2021, kung saan inilaunch ng China ang kanilang Hello China campaign upang i-welcome ang mga foreign tourists, subalit hindi naman ito naging matagumpay. Taong 2023, muling ni-relaunch ang campaign na may bagong logo na kung saan naroon ang imahe ng isang panda at Chinese seal. Nagkaroon ng maraming mga overseas promotion at tourism exhibition globally, subalit hindi din naman ito naging matagumpay, tulad ng inaasahang mangyari ng kanilang gobyerno.